Ang lupang hati ng dalawang daigdig. May mga sugat sa kasaysayan na hindi nakikita sa balat ng mundo, ngunit ramdam hanggang sa kaibuturan ng mga tao. Isa sa mga sugat na yun ay ang Korea. Isang bansang minsang iisa, isang lahi na nagbahagi ng wika, kultura at dugo. Ngunit sa kalagitnaan ng ika-20 siglo, ito'y nahati sa dalawa. Hindi dahil sa kagustuhan ng kanyang mga anak, kundi dahil sa mga kamay ng mga dayuhang makapangyarihan. Bago ang digmaan, bago ang mga baril at tangke, bago ang malamig na katahimikan ng demilitarized zone, mayroong isang Korea. Isang lupain ng mga bundok at ilog, ng mga magsasaka at eskolar, ng mga kwento ng mga dinastiya at kaharian. Sa loob ng libu-libong taon, sa kabila ng mga pananakop, muling bumabangon ang bansang ito. Pinapanday ang sariling pagkakakilanlan. Mulit dumating ang isang panahon ng kadiliman, ang pananakop ng Hapon noong 1910. Sa loob ng 3 dekada, sinakal ng imperyo ng Hapon ang Korea. Binura ang kanilang wika sa paaralan. Pinilit silang yumuko sa bandila ng iba at ginamit ang kanilang lupa at lakas para sa layunin ng mga dayuhan. Habang sumasabog ang ikalawang digmaang pandaigdig sa buong mundo, ang mga Koreano ay nananabig sa araw ng paglaya. At dumating la ang 1945. Ang Japan ay natalo, ang kanilang imperyo'y gumuho, at ang bansang Korea, matapos ang 35 taon, ay muling naging malaya. O kaya iyon ang kanilang inaakala. Dahil sa likod ng sigawan ng kalayaan, sa mga lansangan ng Seoul at Pyongyang, sa mga mata ng milyong-milyon, ay may lihim na kasunduan. Isang kasunduan na magpapasya sa kanilang kinabukasan. Ang Estados Unidos at ang Union Soviet, dalawang higanteng kapangyarihan na lumitaw mula sa abo ng digmaan, ay nagkasundo. Hindi para pagsamahin ng Korea, kundi para pamahalaan ito. At doon, sa isang guhit na iginuhit sa mapa, halos walang pag-iisip, ipinanganak ang isang linya na magbabago sa lahat. Ang 38th parallel. Isang guhit na walang makikitang pader, walang bakod, walang karatula. Ngunit ito ang simula ng isang sugat na hindi na muling maghihilam. Mga sundalong Amerikano sa timog, mga sundalong Soviet sa hilaga. Isang pansamantalang paghahati, sabi nila. Ngunit ang kasaysayan ay bihirang bumalik sa orihinal nitong anyo kapag ito'y nabasag. At dito nagsimula ang kwento ng dalawang Korea. Isang kwento ng kapangyarihan, ng ideolohiya, ng digmaan, at ng mga pamilyang hanggang ngayon ay hindi na muling nagkita. Ngunit higit sa lahat, ito ay kwento ng mga tao, mga ordinaryong kaluluwang nakakulong sa pagitan ng dalawang mundo. Sa episode na ito, sisimulan natin ang paglalakbay. Balikan natin ang pinagmulan ng sugat. Ang araw na ang Korea na minsang iisa ay unti-unting nahati sa dalawa. Isang bansa, isang lahi, isang puso. Ngunit ngayon kung titingnan mo ang mapa, ang bansang Korea ay nahati sa gitna. Para bang ang lupa mismo ay nagkaroon ng sugat na hindi na maghihilom. Bakit? Bakit ang isang lupang libo-libong taon ng iisa ay biglang naging dalawang mundo? Upang maunawaan ito, kailangan nating bumalik bago ang mga tore ng baril, bago ang demilitarized zone. Bumalik tayo sa mga panahon na ang Korea ay naglalakad pa bilang isang katawan, iisang pulso, iisang kaluluwa. Sa loob ng mahigit 30 dekada, ang bansang ito'y nasa matinding aninang ng Hapon. Ang kanilang wika ay sinakal, ang kanilang mga pangalan pinalitan, ang kanilang mga tradisyon binura. Para silang isang ibon na nilagyan ng tali, nakalapi, ngunit hindi makalayo. At noong 1945, nang bumagsak ang Japan,
Pumutok ang mga sigawan ng kalayaan sa lansangan. Mga watawat ng Korea ay muling itinaas. Mga tao'y lumuha ng kagalakan. Sa wakas, malaya na. O kaya yun ang kanilang inaakala. Dahil sa parehong oras, sa mga silid na walang mga Koreano, may dalawang makapangyarihang bansa na nagpasya sa kanilang kinabukasan. Estados Unidos at ang Union Soviet. Isang simpleng linya lang ang iginuhit sa mapa. Wala itong mga bundok o ilog na natural na humahati. Isang guhit lang, parang tinta sa papel. Ngunit ang guhit na yun ang magiging simula ng walang katapusang hati. Ang 38th parallel. Sa hilaga, pumasok ang mga sundalong Soviet. Sa timog, dumating ang mga sundalong Amerikano. Wala pang putok ng baril, walang sugat na katawan. Ngunit may sugat na sa puso ng mga tao. Ang mga Koreano noon ay nagulat. Walang plebisito, walang tanong, walang pahintulot. Isang araw sila'y iisa, kinabukasan sila'y dalawang mundo. At dito nagsimula ang kwento ng dalawang Korea. Isang bansang iisa na ginawang dalawa. Isang lahi magkakapatid na pinuwersa ng kasaysayan na magkalaban. At ngayon, ang ating paglalakbay ay sisimulan dito sa araw na isang simpleng guhit sa papel ay naging sugat sa laman ng isang bansa. Ang 38th parallel, isang linya na walang nakakaalam, ngunit lahat ay tinatakan nito. Isang linya, isang guhit sa mapa, at doon nagsimula ang lahat. Kung titingnan mo ang mundo, ang mga ilog at bundok ang karaniwang naghihiwalay ng mga tao. Ngulit ang guhit na ito ay hindi likha ng kalikasan, hindi ito gawa ng kasaysayan ng Korea mismo. Ito ay desisyon ng dalawang banyagang kapangyarihan. Isang kompromiso, isang kasunduan, isang madali ang solusyon. Ang 38th parallel. Para sa mga Amerikano at Soviet, ito ay simpleng pamamahala. Ang hilaga ay hawakan ng isa, ang timog ng kabila. Isang pansamantalang hati, sabi nila. Isang linya ng kaginhawaan, hindi ng kapalaran. Ngunit sa bawat pansamantalang hakbang ng mga makapangyarihan, may libu-libong taong hindi nakakakabalik. Isipin mo, isang magsasaka sa hilaga may pamilya sa timog. Hindi niya alam na mismong sa gabi ng paghahati, hindi na siya muling tatawid. Isang guhit lang sa mapa, mulit para sa kanya, ito'y pader na walang katapusan. Ang mga Koreano noon ay nagulat. Walang plebisito, walang tanong, walang pahintulot. Isang araw sila'y iisa, kinabukasan sila'y dalawang mundo. At dito nagsimula ang unti-unting pagkakaiba. Sa hilaga, ang impluwensya ng Soviet ay unti-unting kumalat. Ang politika, ang ideolohiya, ang pangarap ng komunismo. Sa timog, dumating ang mga Amerikano, dala ang idea ng kapitalismo at demokrasya. Ngunit sa una, hindi ito malinaw. Ang mga tao ay nagtataka, paano magiging dalawa ang ating bansa? Hindi ba iisa lamang tayo? Ang 38th parallel, isang linya na walang nakakaalam. Ngunit lahat ay tinatakan nito. At habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting lumalalim ang hati. Mga dokumento ng pamahalaan, mga paaralan, mga sundalo, lahat ngayon ay nagkaroon ng direksyong hilaga o timog. At sa bawat araw, ang pansamantalang hati ay nagiging permanente. Sa kasaysayan, may mga linya na tila biro lamang. Ngunit sa paglipas ng panahon, sila'y nagiging batas. At minsan, nagiging sumpa. Ang tanong, maaari bang manatiling buo ang puso ng isang bansa kung ang katawan niya ay nilagyan ng sugat? Kapag ang isang bansa ay nahahati, hindi lamang teritoryo ang nababago. Nagbabago rin ang isipan, ang paraan ng pagtingin sa mundo. At dito, sa pagitan ng hilaga at timog, unti-unting sumulpot ang dalawang ideolohiya, dalawang pananaw,
dalawang kinabukasan. Sa Hilaga, isang batang lider ang lumitaw, si Kim Il-sung. Pinalakas ng suporta ng Unyong Sobyet, dinala niya ang ideya ng komunismo, isang pangakong walang mayaman at mahirap, isang lipunang pantay-pantay. Ang kanyang imahen ay pinalaki ng propaganda, itinuring na ama ng bagong bayan. Sa Timog, lumitaw si Syngman Rhee, isang lider na sinusuportahan lang Estados Unidos. Ang kanyang pangarap, isang bansang nakatali sa kapitalismo at demokrasya, nakahanay sa kanluran. Ngunit kasabay ng pangako ng kalayaan, dumating din ang kamay ng mahigpit na pamumuno. Dalawang lider, dalawang pananaw, at sa pagitan nila, isang bayang nahahati. Ngunit isipin natin, ano nga ba ang ibig sabihin ng ideolohiya para sa isang ordinaryong tao? Para sa isang magsasaka sa Hilaga, ideolohiya ay maaaring bigas sa palayok. Para sa isang manggagawa sa Timog, maaaring sahod sa dulo ng linggo. Ngunit sa mas malaking larawan, ang ideolohiya ay nagiging tali na bumabalot sa buong bansa. Sa Hilaga, unti-unting umangat ang larawan ni Kim Il-sung sa bawat lansangan. Mga poster, estatwa, kanta, lahat ay nagsasabing siya ang bagong ilaw. Ang mga bata sa paaralan ay tinuruan na ang komunismo ang taning daan. Sa Timog, dumating ang mga bagong ideya mula sa Amerika. Isang pangarap ng modernisasyon, ng ekonomiya, ng kalayaan sa merkado. Ngunit kasabay nito, takot sa komunismo at isang lipunan na kailangang pumili, Hilaga o Timog, pula o asul. At dito natin makikita ang masakit na katotohanan. Ang mga ideolohiyang ito ay hindi natural na umusbong mula sa lupa ng Korea. Sila ay mga binhing itinanim ng mga banyagang kapangyarihan at pinilit na palakihin. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang mga binhing ito'y tumubo, nag-ugat, at naging haligi ng dalawang magkaibang bansa. At ang mga taong minsan ay iisa, ngayon ay tinuruan na mag-isip na sila'y magkaiba. Mula sa simpleng guhit sa mapa, lumaki ang agwat sa kanilang mga puso at isipan. At dito nagsisimula ang mas malalim na hati, hindi na lamang pisikal, kundi ideolohikal. Isang sugat na mas mahirap paghilumin kaysa sa sugat ng katawan. At sa puntong ito, ang tanong, kung dalawang ideolohiya ang nagtutulak sa dalawang bahagi ng iisang lahi, alin ang mananaig? At hanggang kailan? Taong 1948, ang pansamantalang guhit na inilagay ng mga banyaga ay unti-unti nang nagiging permanenteng sugat. Sa Hilaga, ipinanganak ang Democratic People's Republic of Korea. Ngunit sa kabila ng pangalan, ito ay pinamunuan ng iisang partido. Si Kim Il-sung ang naging eternal leader at ang kanyang salita ay batas. Sa Timog naman, itinatag ang Republic of Korea, isang bansang nakatali sa Estados Unidos, pinamunuan ni Syngman Rhee. Sa kanyang pahingin, ang tanging paraan para mabuhay ay ang yakapin ng kapitalismo at demokrasya, kahit na minsan ay mahigpit at marahis ang kanyang pamumuno. Dalawang republika, dalawang watawat, dalawang awit pambansa, at dalawang pangako ng kinabukasan. Ngunit isipin natin, paano ito naramdaman ng isang ordinaryong mamamayan? Isang pamilya sa Pyongyang, biglang nagising isang araw at ang kanilang tahanan ay nasa ilalim na ng bandera ni Kim Il-sung. Isang pamilya sa Seoul, biglang nadiskubre na ang kanilang kinabukasan ay ididikta ng isang bagong republika. Walang tanong, walang boto, walang pagpipilian. Isang bansang dating iisa, ngayon ay pinunit na parang tela. At ang hiwa ay hindi na basta-basta matahi. Sa Hilaga,
ang propaganda ay lalo pang umigting. Ang mga tao ay tinuruan na sila ang tunay na tagapagmana ng makabayang diwa. Ang lahat ng larawan ay nagpapakita ng isang lipunang masagana, ngulit ang katotohanan ay kabaligtaran. Sa Timog, dumating ang impluwensya ng Amerika. Mga bagong infrastruktura, bagong edukasyon, at bagong armas. Ngunit kasabay nito, dumating din ang takot. Takot na baka ang komunismo ay lumusob at lamunin ang kanilang mundo. At habang ang dalawang pamahalaan ay nagtatayo ng kani-kanilang pundasyon, ang mga tao'y unti-unti nang nahuhubog ng dalawang magkaibang kwento. Kung tatanungin ang isang batang lalaki sa Hilaga, sino ang bayani? Isasagot niya, si Kim Il-sung. Kung tatanungin ang isang batang babae sa Timog, ano ang kinabukasan? Isasagot niya, isang bansang malaya, kasama ang Amerika, at dito nagsimula ang tunay na pagkakahiwalay. Hindi na lamang guhit sa mapa, kundi hiwalayan ng kaisipan, pananampalataya, at pangarap. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang tanong na lumulutang. Kung parehong nagsasabing sila ang tunay na Korea, sino ang magsasabi ng huling salita? Sa puntong ito, ang tensyon ay hindi na matatakasan. Isang bansa, dalawang mukha, at ang mga mata ng mundo ay nakatingin naghihintay kung kailan sisiklap ang apoy. Ang unang pagsiklap ng digmaan. 1950. Hunyo 25, 1950. Isang araw na tatatak sa kasaysayan, hindi lamang ng Korea, kundi ng buong mundo. Sa madaling araw, bago pa man sumikat ang araw, dumagundong ang mga kanyon at sumugod ang libu-libong sundalo mula sa Hilaga. Ang mga tangke ng Soviet na made T-34 ay sumugod pababa ng 38th parallel. Walang babala, walang pasabi. Sa ilang oras lamang, ang katahimikan ng Seoul ay nagbago. Ang mga lansangan na dati puno ng mga nagtitinda at estudyante ay napalitan ng apoy, takot, at mga taong tumatakbo para sa kanilang buhay. Para sa Hilaga, ito'y isang pagsasanib, isang misyon upang palayain ang Timog at pag-isahin muli ang Korea. Ngunit para sa Timog, ito'y walang iba kundi pagsalakay. At dito nagsimula ang digmaang Koreano. Isipin natin ang isang ordinaryong pamilya sa Timog. Nagising sila sa ingay ng mga bomba. Ang amay nakahawak sa kamay ng kanyang anak. Habol ang hininga, naghahanap ng ligtas na daan. Ang inay umiiyak, hindi alam kung saan tatakbo. Sa isang iglap, ang lahat ng pangarap ay nabura. Habang lumalakas ang pagsalakay ng Hilaga, dumating ang Amerika upang tumulong. Sa ilalim ng bandela ng United Nations, ipinadala nila ang kanilang mga sundalo, kasama ng iba pang mga bansa. Isang digmaan na dapat ay panloob lamang, ngayoy naging pandaigdigang tunggalian. Ang mga sundalong Amerikano ay dumating na may mabibigat na armas, eroplano at barko. Ngunit kahit ganon ay hirap silang itulak pabalik ang puwersa ng Hilaga. At sa mga unang linggo, parang imposibleng mapigilan si Kim Il-sung. Ang bandela ng Hilaga ay halos maikabit na sa buong peninsula. Ngunit isang bagay ang nakalimutan ng lahat. Ang apoy ng Cold War ay hindi lamang apoy ng dalawang bansa. Ito'y apoy na dinidiligan ng dalawang higante. Sa isang banda, ang Soviet Union at kalaunan ang People's Republic of China. Sa kabilang banda naman, ang Estados Unidos at ang buong puwersa ng kanluran.
Ang Korea ang naging larangan ng isang proxy war. Isang bansang dating iisa, ngayon nagsisilbing sakripisyo para sa dalawang ideolohiyang magkalaban. Mga lungsod ay nawasak, mga bundok at ilog ay tinakpan ng dugo. Mga batang walang muwang ay natutong magtago sa ilalim ng lupa upang makaligtas. At habang ang mga general ay nagdidiskusyon sa mga mapa, ang mga ordinaryong tao ang nagdurusa. Isang lola ang nawalan ng kanyang apo sa gitna ng ulan ng bala. Isang magsasaka ang napilitang bitawan ang kanyang lupa upang sumama sa agos ng mga lumikas. Isang bata ang natutong humawak ng baril bago pa man matutong magsulat ng kanyang pangalan. Ganito kalupit ang digmaang Koreano. Hindi ito digmaan lamang ng baril at bomba. Ito'y digmaan ng ideolohiya. Kapitalismo laban sa komunismo. Hilaga laban sa timog. At sa gitna nito, isang bansang duguan, wasak, at muling naghahanap ng kapagkakilanlan. Ngunit sa kabila ng lahat, may iisang tanong na patuloy na umuukit sa kasaysayan. Kung ang parehong panig ay naniniwala, sila ang tunay na Korea. Ilang buhay pa ang kailangang mawala bago matukoy ang sagot? At sa puntong ito, malinaw. Ang sugat na minsang guhit lamang sa mapa ay ngayon naging sugat sa laman ng isang bansa. Isang sugat na hindi na basta-basta gagaling. Taong 1953, 3 taong walang humumpay na labanan. 3 taon ng pagkawasak, ng libo-libong buhay na nawala, at ng isang bansang halos mabura sa mapa. Ngunit sa kabila ng lahat ng dugo at abo, dumating ang isang kasunduan, armistice. Hulyo 27, 1953, nilagdaan sa Panmunjom ang isang dokumentong titigil sa putukan. Hindi ito peace treaty. Hindi ito kasunduan ng pagpapatawad. Ito'y pansamantalang pagtigil lamang. Isang ceasefire na walang kasigurahang kung kailan tuluyang matatapos. Ang guhit sa 38th parallel ay muling itinakda, ngunit ngayon ay mas malupit, mas makapangyarihan, ang DMZ o Demilitarized Zone. Isang makitid na lupain na humangati sa hilaga at timog, ngunit sa loob nito ay milyon-milyong sundalo, baril at mina. Isang lugar na tinawag na pinakamapanganib na hangganan. Para sa hilaga, ito ay simbolo ng kanilang pananandigan laban sa imperialismo. Para sa timog, ito'y pader na nagtatanggol sa kalayaan. Ngunit para sa mga pamilyang naiwan sa magkabilang panig, ito'y reles na walang pintuan. Isipin natin ang isang ina sa timog, nananabik, naghihintay sa anak na naiwan sa hilaga. Araw-araw siyang nakatingin sa bakod, umaasang balang araw muling magkikita. Ngunit ang bakod na iyon ay hindi lamang bakod na alambre. Ito'y bakod ng ideolohiya, ng politika, ng kasakiman ng mga makapangyarihan. At doon sa pagitan ng dalawang panig, nakatayo ang katahimikan, isang katahimikan na hindi nangangahulugang kapayapaan. Habang lumilipas ang mga dekada, ang DMZ ay naging simbolo ng permanenteng pansamantala. Isang digmaang hindi natatapos, ngunit hindi rin muling sumisiklap. Sa loob ng katahimikang ito, nagsimulang maghiwalay na hindi lamang ang politika, kundi pati na rin ang kultura, ang wika, ang pananaw. Ang hilaga ay lalo pang lumubog sa ilalim ng mahigpit na pamumuno ni Kim Il-sung. Ang timog naman ay nagsimulang umunlad, nakasandal sa kanluran hanggang sa maging modernong ekonomiya. Ngunit sa ilalim ng lahat,
Ang sugat ay hindi naghihilom. Isang bansa, dalawang katawan, dalawang kaluluwa. At ang pinakamasakit, hanggang ngayon, walang pirma ng tunay na kapayapaan. Kaya ang tanong ay nananatili, kung walang opisyal na pagtatapos, kailan matatapos yung digmaang ito? O baka may hindi kailanman matatapos ang digmaan, kundi magpapatuloy ito sa bawat henerasyong ipinanganak sa magkabilang panig ng bakod. Pagkatapos ng armistice, nagsimula ang dalawang Korea na tahakin ang magkaibang landas. Isang bansang dating iisa, ngayoy parang dalawang mundo na hindi na magtagpo. Sa Hilaga, pinatatag ni Kim Il-sung ang tinatawag na Juche, isang ideolohiyang nakatuon sa sariling kakayahan. Ngunit sa likod ng kanyang mga talumpati, lumalalim ang paghihigpit. Ang bawat salita laban sa estado ay kasalanan. Ang bawat tingin na may pag-aalinlangan ay maaaring maging banta. Dito'y ipinanganak ang isang sistemang nakabatay sa takot at lubos na kontrol. Ang mga lansangan ng Pyongyang ay puno ng propaganda, mga billboard at mural na nagpupuri sa lider. Ang mga tao'y nakasuot ng pare-parehong uniforme, nagmamartsa sa ilalim ng iisang awit. Walang kalayaan ng pamamahayag, walang kalayaan ng paglalakbay. At sa likod na makukulay na parada, naroon ang gutom, ang kakulangan, at ang katahimikan ng mga hindi makapagsalita. Samantala, sa timog, nagsimula ang mabagal mulit matatag na pag-angat. Noong 1960s at 70s, tinawag itong Miracle on the Han River. Mga pabrika, daungan at lungsod ang unti-unting umusbong. Ang dating mahirap na bansa ay naging isang industrial na kapangyarihan. Ngulot hindi ito nakamit ng walang sakripisyo. Sa ilalim ng mahigpit na mga diktador gaya ni Park Chung-hee, ang disiplina ay pinilit at ang kalayaan ay minsan ding pinutol. Pero sa kabila ng mga sugat, ang timog ay yumakap sa teknolohiya, edukasyon at kalakalan. Sa Seoul, nagsimulang magliwanag ang mga neon signs at ang mga kabataan ay natutong mangarap ng modernong bukas. Habang ang Hilaga ay nanatiling nakapako sa nakaraan, ang timog ay mabilis na sumulong tungo sa inaharap. Isang bansa, dalawang larawan. Isang lungsod sa Hilaga, Pyongyang, malawak na mga kalsadang halos walang sasakyan at mga gusaling parang eksena sa teatro, maganda sa labas, ngungit hungkak sa loob. Isang lungsod sa timog, Seoul, siksik na trapiko, modernong mga tore at mga estudyanteng nakikipagsabayan sa pandaigdigang ekonomiya. Ngungit tandaan natin, ang mga pagkakaibang ito ay hindi lamang ekonomiko o politikal. Ito'y sugat na umabot hanggang sa kaluluwa ng mga tao. Sa Hilaga, ang mga batay lumaki na hindi alam ang ibang mundo maliban sa ipinapakita ng kanilang pamahalaan. Sa Timog, ang mga batay lumaki na may telebisyon, libro at akses sa mas malawak na mundo. Dalawang henerasyon na ang lumipas at ang kanilang mga pananaw, pangarap at takot ay lubos nang magkaiba. Ang dating isang wikang Koreano ay nagsimulang magkaiba ang bigkas, salita at tono. Ang musika, pelikula at pagkain unti-unti ring nagkahiwalay. At kaya dumating tayo sa isang mapait na katotohanan. Ang Korea, bagamat pisikal na hati ng bakod, ay mas malalim ng hinati ng panahon, ideolohiya at alaala. Kung minsan, tinatanong ng ilan, kung bukas muling pag-isahin ang Hilaga at Timog, magkakaintindihan pa kaya sila? Isang tanong na hanggang ngayon ay walang malinaw na sagot dahil ang tunay na digmaan ay hindi lamang sa lupa
kundi sa isip at puso ng mga tao. Habang sumisiklab ang mga kaharian at lumalawak ang mga imperyo, unti-unting lumalantad ang isang mapait na katotohanan. Ang kasaysayan ay hindi lamang tala ng mga tagumpay, kundi tala din ng mga pagdurusa. Kapag binabalik natin ang mga piramida, ang mga zigurat, ang mga palasyo ng nakaraan, madali tayong namamangha. Ngunit kapag isinara natin ang ating mga mata at inisip ang mga libu-libong kamay na nagbuhat ng bato, mga bibig na kumanta ng awit ng pagod at hapag, at mga katawang bumagsak sa init ng araw, mapapaisip tayo, kanino talaga itinayo ang mga strukturang ito? Marahil sa ilalim ng bawat makisig na arko at pader, nakabaon ang tinig ng isang taong hindi na naalala, isang ina na nangarap ng mas magandang bukas, isang manggagawa na nanalangin na matapos ang kanyang paghihirap, isang batang hindi na nakaranas ng paglaya. At dito tayo tinamaan ng pinakamalalim na palaisipan. Kung paulit-ulit nang bumagsak ang mga imperyo, bakit patuloy pa rin tayong naghahangad na muling bumuo ng bago? Ang kasaysayan ba'y guro na dapat pag-aralan o isang bitag na paulit-ulit nating pinapasok? Kapag iniisip natin ang mga imperyo, para silang higanting anino na palaging sumusunod sa sangkatauhan. Hindi sila kailanmang nawala. Nag-iiba lang ng anyo mula sa espada tungo sa baril, mula sa trono tungo sa mesa ng mga politiko, mula sa sigaw ng hari tungo sa bulong ng ideolohiya. Ang tanong, tayo ba'y tunay na malaya? O lagi lamang nasa ilalim ng bagong anino ng kapangyarihan? At kung ang bawat tao ay isang buti lamang sa disyerto ng panahon, ano ang ating mga pangarap laban sa dambuhalang plano ng mga imperyo? Subalit baka doon mismo nagtatagpo ang hiwaga na kahit gaano kaliit, ang bawat butil ng buhangin ay bahagi ng kabuuang dalampasigan. Marahil, ang pinakamalaking aral ng mga anino ng imperyo ay ito, na ang tao'y may kakayahang bumuo at magwasak, magmahal at magdumina, magtayo ng mga lungsod at sunugin ito sa galit. At sa bawat siklo'y tila hinahamon tayo ng panahon. Matututo ba tayo o uulit lamang ng parehong kasaysayan? Sa huli, ang anino ng mga imperyo ay hindi lamang nakalipas. Ito ay nasa ating kasalukuyan at marahil babalutin din ang ating kinabukasan. Sa bawat yugto ng kasaysayan, paulit-ulit nating naririnig ang salitang pananakop. Ngunit ang tanong na dapat nating pagnilayan ay ito. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng masakop? Ang pangaagaw ng lupa, oo, madali itong makita. Nakikita natin ang hukbo, ang mga sundalo, ang watawat na iniwawagayway sa bagong teritoryo. Ngunit ang mas tahimik, ang mas mapanganib, ay yaong pananakop na hindi natin napapansin. Sapagkat ang tunay na pananakop ay hindi lamang pag-angkin ng iyong lupain, ito ay ang pag-angkin ng iyong alalaala, ng iyong pagkakakilanlan, ng mismong paraan kung paano ka mag-isip. At kung ganoon, narito ang pinakamalalim na tanong. Kung ang ating mga paniniwala, ang ating mga wika, at ang ating mga panaginip ay hinubog ng mga banyagang kamay, sino talaga tayo? Tayo ba'y tunay na malaya o mga nilalang na gumigising sa isang mundong nilikha ng ibang isipan? Kapag iniisip natin ang kalayaan, kadalasan ay iniisip natin ang kawalan ng tanikala sa ating mga kamay. Ngunit marahil ang mas mahalagang tanong ay ito, paano kung ang mga tanikala ay nasa ating isipan? Ang isang taong nakatali ng kamay ay maaaring makahanap ng paraan upang makalaya. Ngunit ang isang taong naniniwalang siya'y malaya, kahit siya'y bihag, ay mananatiling bihag magpapailanman. At dito, lumilitaw ang pinakamadilim na lihim ng pananakop. Kapag ang isang tao ay nakalimot kung ano siya bago dumating ang mananakop,
Wala nang labanan na kailangang ipaglaban, sapagkat ang tao mismo ang magiging bantay ng kanyang sariling bilangguan. Kaya marahil dapat nating itanong, ilan sa ating mga paniniwala ngayon ang tunay na atin at ilan ang inukit lamang sa atin ng kasaysayan? Kung tatanggalin ang lahat ng itinatao, Anong uri ng tao ang matitira? At kung sa bawat henerasyon ang alalaala ng nakaraan ay nabubura, paano natin masasabing kung kailan talaga tayo nagsimulang maging bihag? Ito ang lihim ng pananakop, isang lihim na hindi nakikita sa espada o sa bala, kundi sa katahimikan ng paglimot. At marahil ang pinakamalaking tanong na dapat nating harapin ay ito: kung hindi na natin matutukoy kung saan nagtatapos ang ating sarili at nagsisimula ang pananakop, may pagkakataon pa ba tayong tunay na lumaya? Kung babalikan natin ang buong kasaysayan ng Korea, makikita natin ang paulit-ulit na siklo: pagsilang at pagkawasak, pag-asa at pagdurusa, pagkakaisa at pagkakahati. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili ang tanong, ito ba ay simpleng kwento ng dalawang bansa o bahagi ng mas malalim na salaysay ng sangkatauhan? Ang 38th parallel ay hindi lamang linya sa mapa. Isa itong simbolo ng lahat ng pader na itinayo ng tao, mga ideolohiyang naghihiwalay, mga paniniwalang naglalaban, at mga sugat na hindi madaling maghilom. Ngunit sa kabilang dulo ng bawat pader, mayroong tanong na hindi kayang sagutin ng politika. Hanggang kailan mananatiling hiwalay ang dalawang pusong nagmula sa iisang ugat? Sa timog, umunlad ang teknolohiya, ekonomiya at kultura. Ang Seoul ay naging metropolis na nagliliwanag sa gabi, puno ng musika, sining at kaalaman. Sa hilaga, ang katahimikan ng mga bundok ay nagiging simbolo ng isang bansang nakakulong sa sariling anino, mahigpit na pinanghahawakan ng ideolohiya. Dalawang mundo, ngulit iisa ang pinagmulan. Kung iisipin natin, di ba ito rin ang larawan ng ating pagkatao? Ang bawat isa sa atin ay may hilaga at timog, mga bahagi ng sarili na naghihiwalay, naglalaban, ngunit parehong mahalaga. Ang ating mga puso ay nahahati sa takot at pag-asa, sa tradisyon at pagbabago, sa gustong manatili at sa pangarap na lumaya. At dito, makikita natin ang pilosopiyang na tanong na bumabalot sa kwento ng Korea. Ang paghihiwalay ba ay permanenteng sugat? O pansamantalang yugto ng isang mas mahaba at mas malalim na paglalakbay? Marahil ang kasaysayan ng Korea ay hindi lamang tungkol sa hilaga at timog, kundi isang paalala na bawat hati ay may posibilidad ng muling pagsasanib. Ang sugat ay maaaring maging peklat, at ang peklat ay maaaring maging tanda ng katatagan. Ang demilitarized zone na maisanay simbolo ng digmaan at takot ay ngayon ay naging tahanan ng mga ibon, halaman at mga nilalang na matagal nang nawala sa ibang lugar. Isang masakit na irony na ang lugar ng tao ay naging paraiso ng kalikasan. Mulit baka naroroon din ang aral na kahit sa gitna ng paghihiwalay, may posibilidad ng muling pag-usbong ng buhay. Sa huli, ang tanong ay hindi lamang para sa Korea. Ito'y tanong para sa ating lahat. Ano ang ginagawa natin sa mga hangganang itinayo, sa mga bansang hinati ng politika, sa mga pamilyang winasak ng panahon, at sa mga kaluluwang nahati ng takot at pangarap? Marahil ang kwento ng Korea ay hindi pa tapos. Marahil ito isang paanyaya, hindi lamang sa dalawang bansa, kundi sa buong sangkatauhan, na hanapin ang kaisahan, hindi sa politika o ideolohiya, kundi sa mas malalim na pag-unawa na tayo ay iisa. At kung dumating ang araw na ang mga pader ay bumagsak, marahil ay hindi lamang ang dalawang Korea ang muling magsasama. Marahil masisilip natin ang mas mataas na anyo ng kaisahan, isang mundo saan ang mga sugat ng kasaysayan ay hindi tinatapas ng digmaan, kundi ginagamot ng pag-asa at pag-ibig. Tahimik ang mundo matapos ang mahabang kasaysayan ng sigaw at dugo. Sa katahimikan, naririnig natin ang tunog ng ating sariling hininga. At doon, sa pagitan ng bawat paghinga
sumisilip ang tanong, saan patutungo ang sangkatauhan? Hindi natin kailangan sagutin, sapagkat ang kasaysayan ay hindi palaisipan na may tiyak na kasagutan. Ito ay misteryo, isang pintuang bukas palagi, ngunit kailanman ay hindi lubos na nakikita. Marahil, ang ating mga sugat ay hindi kailanman lubos na naghihilom, ngunit sa bawat sugat, may pagkakataon tayong makakita ng kakaibang ganda. Ang pira-kirasong alaala ng kasaysayan ay parang basag na salamin, masakit hawakan, ngunit sa bawat basag ay kumikislap ang liwanag ng araw. At marahil, hindi natin kailangan malaman ng lahat. Sapat na ang maglakad, sapat na ang magtanong, sapat na ang magmahal sa kabila ng kawalan ng kasiguraduhan. Sapagkat ang misteryo ay hindi banta, ito ang mismong hininga ng ating pag-iral. Kaya't sa dulo ng lahat, hindi tanong kung alin ang tama o mali. Hindi tanong kung sino ang nagwagi o natalo. Ang tanong ay ito, kaya ba nating makita ang hiwaga ng buhay kahit sa gitna ng sugat at pagkakawasak? At kung kaya, marahil doon magsisimula ang tunay na kapayapaan. Ang kasaysayan ay hindi nagtapos dito. Ito ay nagpapatuloy, hindi sa mga aklat, kundi sa bawat isa sa atin. At ang ating tungkulin ay hindi lutasin ng misteryo, kundi maranasan ito. Bawat araw, bawat hininga, bawat sandali. At marahil, doon natin matatagpuan ang sagot. Pangwakas na bahagi, ang siklo ng pag-iral. Sa simula ng ating paglalakbay, nagtanong tayo, saan man nagsimula ang lahat? At bakit tila bawat yugto ng kasaysayan ay isang paulit-ulit na siklo ng pag-angat at pagbagsak? Ngayon, matapos ang mahabang paglalakbay sa panahon, pilosopiya at hiwaga ng ating pag-iral, maaaring hindi natin nahanap ang lahat ng sagot. Ngunit natutunan natin na ang mismong paghahanap ang nagbibigay saysay. Ang tao mula pa noon hanggang ngayon ay hinuhubog ng dalawang puwersa, ang pagnanais na lampasan ang sarili at ang takot na maglaho sa kawalan. Ang dalawang puwersang ito ay nagtutulak sa atin upang lagtayo ng mga imperyo, magsulat ng mga aklat, lumikha ng sining at humanap ng Diyos. Ngulit kasabay ng lahat ng ito, nariyan din ang tanong, ano kung lahat ay maglalaho rin? Subalit marahil, ang sagot ay hindi nakatago sa kawalang hanggan, kundi sa mismong ngayon. Ang bawat hininga, bawat salita, bawat kilos, ito ang totoong sining ng pag-iral. Kung ang lahat ng bagay ay pansamantala, hindi ba ito mas lalong nagiging mahalaga? Isipin mo ang isang bulaklak. Sandali lamang itong namumukadkad, ngunit sa kanyang maikling pag-iral, nabibighanin ito ang mata, napapakain ang bubuyog at napapaganda ang paligid. Sa huli, ito'y nalalanta, ngunit ang kanyang epekto ay nananatili. Ganoon din tayo. Hindi kailangang maging walang hanggan ang ating buhay upang magkaroon ng kahulugan. At kung titingnan natin ang kasaysayan, bawat pagbagsak ng isang sibilisasyon ay nagiging binhi ng susunod. Mula sa abo, May bagong umuusbong. ang pag-iral ay isang siklo at tayo bilang bahagi nito ay parehong manlilikha at tagapagmana ng kahulugan. Sa huli, maiiwan ang tanong, ano ang iiwan mo? Ano ang magiging tanda ng iyong pag-iral? Isang pangalan sa bato? Isang alaala sa puso ng iba? O isang ideya na magpapatulay sa isip ng mga darating na henerasyon? Ang kasaysayan ay maaaring makalimot, ngunit ang kaluluwa ng tao ay palaging nag-iiwan ng bakas, sapagkat kahit ang pinakamaliit na liwanag ay kayang magbigay ng pag-asa sa pinakamadilim na gabi. Kaya't sa ating pagtatapos, alalahanin, ang oras ay dumadaloy na parang ilog, walang tigil, walang pabalik. Ngunit sa bawat patak ng tubig, may kasamang posibilidad. At ikaw, ako, tayong lahat, may kakayahang pumili kung paano gagamitin ang bawat sandali.
Ang kasaysayan ay hindi lamang kwento ng kasaysayan. Ito rin ay kwento ng kasalukuyan at ng kinabukasan na tayo mismo ang magtatakda. At marahil, yun ang pinakamalaking hiwaga ng lahat, na bagamat tayo ay mga nilalang na pansamantala, mayroon tayong kakayahang lumikha ng bagay na higit pa sa ating sarili. Ang alaala, ang kahulugan, ang walang hanggang tanong na laging nating binubuhay sa bawat hininga. At ngayon, ikaw na nakikinig, ikaw mismo ay bahagi ng kasaysayang ito. Ang tanong, ano ang iiwan mong bakas? At kung may aral tayong natutunan sa paglalakbay na ito, iyon ay hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay, ngunit hawak natin ang kapangyarihan na magbigay kahulugan. Ang hinaharap ay hindi nakaukit sa bato, ito ay sinusulat natin araw-araw sa pamamagitan ng ating mga gawa, salita at pagmamahal. Ngunit marahil, ang totoo ay walang huling sagot. Ang bawat tanong ay nagbubukas ng panibagong tanong. Ang bawat kasagutan ay nagiging anino lamang ng isa pang misteryo. At baka yon ang ating kapalaran, hindi upang makahanap ng katiyakan, kundi maglakbay sa walang katapusang kawalan, bitbit ang apoy ng kuryosidad. Sapagkat kung may Diyos man o wala, kung may kahulugan man o wala, isang bagay ang tiyak, na tayo'y laging nakatali sa walang hanggan, isang alon sa dagat ng walang hanggang dilim. Sa haba ng ating paglalakbay, mula sa kasaysayan ng isang bansang pinaghati ng digmaan hanggang sa mga lihim ng universo at sa pinakamalalim na tanong ng ating pagkatao, isa lamang ang malinaw, walang kasagutan na permanente. Ang hilaga at timog, tulad ng liwanag at dilim, ay hindi lamang geographical na hati, kundi simbolo ng ating sariling dualidad. Ang bawat isa sa atin ay may sariling pangunawa sa bansang Korea sa loob ng puso. Mga alaala na nais pag-isahin, ngunit nahahati ng takot, ideolohiya at mga sugat ng nakaraan. At kung minsan, ang ating mga laban ay hindi laban sa ibang tao, kundi laban sa ating sarili. Laban para kilalanin kung sino tayo. Laban para tanggapin na hindi lahat ng sugat ay kailangang gamutin. Ang ilan ay nararapat manatili upang ipaalala kung gaano tayo naging matatag. Sa huli, marahil hindi natin kailangang hanapin ang wakas ng lahat ng bagay. Marahil sapat na ang paglalakbay mismo, ang pagtatanong, ang pakikinig, at ang pagtanggap na may mga bagay na hindi kailanman lubos na maiintindihan. Sapagkat sa kawalan ng tiyak na sagot, naroon ang tunay na kalayaan. At sa kawalan ng tiyak na wakas, naroon ang walang hanggang simula. Mga kaibigan, ito ang ating Mind in Rewind na paglalakbay. Isang paalala na ang kasaysayan, ideolohiya at filosofiya ay hindi lamang mga kwento ng iba, kundi salamin ng ating sariling pag-iral. At ngayon, bago tuluyang bumagsak ang kurtina, iiwan ko kayo sa katahimikan ng isang tanong na hindi kailanman mawawala. Kung lahat ng bagay ay babalik sa alabok, ano ang iiwan mong bakas sa pagitan ng iyong unang hininga at ng iyong huling paghinga? Hanggang sa susunod nating paglalakbay, manatili kayong nagtataka, sapagkat sa pagtataka, naroon ang buhay. Kung umabot ka hanggang dito, salamat sa iyong pakikinig at paglalakbay kasama namin sa kwento ng Korea, isang kwento ng sugat, ng pag-asa, at ng mas malalim na pagninilay sa ating pagkatao. Ang tanong na iniwan natin ay hindi lamang para sa Korea, kundi para sa ating lahat. Hanggang kailan mananatili ang mga pader na naghihiwalay sa atin, sa lipunan, sa pamilya,
at sa ating sarili. Kung ikaw ay napaisip, nakaramdam, o nakutong muli sa dokumentaryong ito, hinihikayat kitang i-like ang video na ito, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa mas marami pang ganitong paglalakbay ng isip at kaluluwa. At higit sa lahat, ibahagi ang video na ito. Malay mo sa simpleng pagbabahagi, maabot natin ang puso ng iba na naghahanap din ng kasagutan. Ako'y lubos na nagpapasalamat hanggang sa susunod nating paglalakbay dito sa Mind in Rewind, kung saan ang nakaraan ay hindi lang alaala, kundi salamin ng ating kinabukasan. Muli, ako'y nagpapasalamat sa iyong oras at tiwala. Hanggang sa muli at huwag nating kalimutan, kahit may pader, palaging may daan patungo sa pagkakaisa. Hanggang sa muli, paalam.